Alas 12 na po ng tanghali at One Balita Pilipinas na. Usapang libigan naman po tayo. Alam niyo na ba, aprobado na po ng Kamara ang panukalang gawing 20,000 piso ang maximum presyo ng kabaong para sa mga mahihirap. Opo, yan po pag-uusapan po natin, ha. Ito po, marami pong mga tao na hindi po komportable na pag-usapan, lalo na itong mga, siyempre, yung mga kamatayan, di ba, yung mga sakit. Pero alam nyo, kung di natin pag-usapan, magkakaroon pa rin tayong problema. Parati nagrereklamo mga tao na napakataas na daw ang cost of living. Pero alam mo, sa totoo lang, pag hindi natin pinaghandaan to, mas mataas pa ang cost of dying. May mga ibang taong nananamantala. Agree o disagree po kayo? Kaya nga para sa mga taong ayaw, mahirapan, una, paghandaan po natin sa pamagitan na tinatawag na magkaroon po tayo ng tinatawag na life insurance po. Pag pero tayong life insurance, lalo kung ikaw yung breadwinner, just in case na may mangyari po, wala kayong iiwan na problema, pero meron pa kayong iiwang pagpapala. Bakit po? Makakatulong to sa funeral expense, sa pangbayad ng mga ospital, at syempre, baka may matira pang pera para sa kanilang kinabukasan. Pangalawa, magkaroon po tayo ng tinatawag na funeral plans. Oo. Or is not naman yung mga tinatawag na, yung mga, syempre, alam mo po natin, mga funeral homes, nag-aalok ng mga pre-need yan. Mas mainam na kumuha na tayo habang maaga pa para mabawasan po ang tinatawag na gastusin. Meron nga silang kasabihan eh. Pag meron kang plano, ang gagawin mo na lang, pag may nangyari, iiyak ka na lang. Oo, wala ka nang aalalahanin. Pangatlo, kailangan po, magkaroon tayo ng tinatawag na emergency fund. Maglaan tayo ng pera pa sa biglaang panggastos po. Yung mga ganitong hindi natin inaasahan. Hindi naman inaasahan, pero mangyayari yan. Siyempre naman po, pag meron tayong mga emergency, sagot tayo. Kaya nga mga kapatid, ang paghahanda para sa ating huling hantungan po ay isa sa pinakamahalagang aspeto at pinakaisang magandang responsibility. Dapat maging responsible po tayo sa ating pagpaplano. Bakit? Pag hinayaan po natin to at hindi natin pinaghandaan, magiging pabigat pa tayo sa ating pamilya sa oras ng ating huling hantungan. Kaya sa tamang diskarte at sa paghahanda po, masisiguro natin na magiging maayos ang lahat para sa ating mahal sa buhay. Sana naman nakatulong tong episode na ito. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina ang susi sa pagyaman. Buena mano sa ating One Balita Pilipinas ngayong Martes. Sandamakmak na kamatis sa Nueva Vizcaya. Tinapon na lang daw dahil walang bumibili. Presyo ng kamatis bumagsak na raw ng 30 pesos kada kilo. Babaeng rider viral matapos na biglang sumingit sa ruta ng triathlon sa Davao. Inaresto na siya ng mga pulis. Suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Personal nang padadalhan ng sabina ng COMELEC. Double Olympic gold medalists Carlos Yulo at iba pang Pinoy athletes na sumabak sa Paris Olympics sasalubungin ng Heroes Welcome sa pag-uwi nila sa bansa. At wala pa mga Bermuds, Jose Marichan, emosyonal na nagpatikim ng Christmas songs. Balitang mainit-init pa! One Balita Pilipinas na. Yan ang latest sa showbiz sikahan. Ngayong tanghalian, kasalo si Cheryl Cosset. One Balita Pilipinas! Magandang tanghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Patay sa saksak sa lalamunan ang isang ginang sa Camarines Sur. Ang suspect, sarili niyang kinakasama. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Kayla Makantan. Ang pagsasamang hindi na naayos pa ng pag-uusap, nauwi sa malagim na krimen sa Garchitorena, Camarines Sur. Saksak sa lalamunan ang kumitil sa buhay ng 37 anyos na guro na si Mary Grace Cledera.
Mag-aalas 2 ng hapon nitong Sabado, August 10, nagbabantay ng kanilang tindahan si Mary Grace sa Barangay San Vicente nang puntahan siya ng live-in partner na si Bebelito Tuyan Jr. para sa U-in. Matagal na umanong may lamat ang relasyon ng dalawa dahil sa selos. Pero si Mary Grace tumanggi ng makipag-ayos. Nagkasagutan pa raw sila hanggang sa bigla na lang undayan ng saksak ni Lito ang kinakasama. Nasanggapan ng biktima ang ilang saksak pero napuruhan siya sa leeg at hindi na nakalaban pa. Dalawang anak nila na naulila ni Mary Grace. Ang isa na edad 9, nasaksihan pa mismo ang pagpatay. Mabilis naman na nakatakas ang suspect sakay ng kanyang motorsiklo. Ang alkalde naman ng Garchitorena naglabas ng pahayag kaugnay sa pabuyang 50,000 pesos para sa kung sino man na makapagbibigay kaalaman sa kinaroroonan ng salarin. Hindi na muna nakapagbigay ng panayam ang Garchitorena Police na patuloy ang pagtugis sa suspect. Mobile Journal, Kayla Makantan, hatid ang muka ng balita. Naghihintay pa raw ng pangpiyansa ang babaeng na aresto matapos magmaneho ng motorsiklo sa ruta ng triathlon competition sa Davao City noong linggo. Para sa update live na magbabalita, si Bril Montalvo. Bril, una sa lahat, bakit daw ba kasi siya? Bakit niya ginawa yun? Cheryl, nakausap natin kanina sa selda ng Turila Police Station dito sa lungsod. Ito nga lady rider na nakilalang si Crizel Ana Cabo. Matapos ang kanyang ginawang eksena sa kasagsagan ng Ironman triathlon event dito nga sa lungsod noong linggo ng umaga. At ayon nga sa kanya ay matagal na umano siyang nagpapansin sa mga otoridad para masabi ang kanyang hinaing para sa gobyerno. At ayun nga, noong Sunday ay nakahanap ito ng tiyempo at nalaman niya na may isang international event na gaganapin dito sa lungsod. At sabi nga niya, itong lady rider na nahuli ay pinagplanuhan umano niya itong gagawin. At nakahanap nga siya ng tiyempo noong linggo. Ang ginawa niya, Cheryl, ay pumasok siya doon sa linya ng bike course dito nga sa Davao City, itong triathlon event. At humarurot siya papunta doon sa Santa Cruz, Davao del Sur. At doon na nga siya nahuli ng kapulisan. At sabi din niya ay nagawa umano niya ito ang kanyang ginawa sa triathlon noong linggo dahil naka-experience siya o nakakaranas siya ng depresyon dulot nga ng kanyang pagkabigo sa pag-ibig dahil nga 3 months ago ay nag-break itong lady rider at ang kanyang boyfriend na 14 years na ang kanilang relasyon at na nagpatong-patong na nga ang kanyang depression at anxiety kasi nga may negosyo ito at nalugi at nabaon ito sa utang. Yun yung paliwanag nitong lady rider, Cheryl. So mental issue ang kanyang na-experience ngayon, may mental health problem siya. Tama ka nga dyan, Cheryl, no? At naikwento din ng kapulisan na may mental health problem itong na-experience itong lady rider na si Crizella Ana Cabo. At paliwanag din or sinabi din ng lady rider na gumagamit siya ng marijuana or itong cannabis para panggamot sa kanyang depression at anxiety kasi nga hindi siya nakakatulog, nahihirapan siyang huminga at yun ang naging gamot niya sa kanyang naranasan ngayong anxiety or mental health, itong marijuana. At dagdag niya na binibili umano niya itong marijuana online lang at nasabi na din ito niya sa mga pulis. Cheryl? Ngayon, ano ang isinampang kaso sa kanya, Bril, at magkano ang piyansa? Cheryl, naharap ngayon sa patong-patong na kaso itong ang nahuli na
Lady Rider. Kabilang na dito ang paglabag sa Article 151 o ito nga disobedience or resistance in person with authority. Kasali na dyan itong paglabag sa traffic law at maging ito paglabag sa helmet law. Na-impound din ang kanyang dalang motor kasi nga hindi ito rehistrado at wala din siyang dalang lisensya. At ayon nga sa kapulisan, wala pa silang natatanggap na anumang recommended bail kasi nga wala pang inilalabas na resolusyon ito nga piskal sa office. At ang sabi din ng Lady Rider ay humihingi siya ngayon ng tulong sa publiko para sa kanyang pangpiyansa. Cheryl? Meron na bang bumisita sa kanya, nakaanak at nakausap ka? Yes, Cheryl, ayon nga kanina sa Lady Rider ay bumisita na sa kanya ang kanyang pamilya at sabi nga niya is for the meantime wala pa silang maitutulong na pangpiyansa sa kanya. Kaya nga humihingi ito ng tulong ito nga Lady Rider sa publiko para sa kanyang pangpiyansa. Pero yun bang mga kaanak niya ay sinabi na talagang mayroon siyang mental health issues? Yes, Cheryl, tama ka nga dyan. No? Nakausap din ng ating kapulisan itong pamilya ng Lady Rider at sabi nga nila na naka-experience na umano ito ng depression ang kanilang kaanak. At ayon din sa kapulisan, nasa pamilya na daw ito kung ipapa-undergo nila ito ng psychological procedure. Cheryl? Kumusta naman yung naabala niyang triathlon event? Masasabi ba na nagkaroon din ng lapses dahil nakalusot yung babae sa ruta at ang dami niyang nalampasang pulis bago siya na-corner? Cheryl, tama ka nga dyan, no? Ayon nga sa mga pulis ay naging matagumpay naman ang ginawang triathlon dito sa lungsod sa kabila ng ginawang eksena nito nga Lady Rider. Paliwanag ng mga pulis, nakalusot umano itong babae dahil nga doon sa lugar na kanyang pinasukan ay meron silang nirespondihang 2 bata na kailangang isugod sa ospital at bahagyang nakafocus sila doon at hindi nila namalayan na nakapasok na pala itong Lady Rider doon sa bike lane ng triathlon. Cheryl? Daghang salamat, Bril Montalvo. Isang truck ng kamatis mula Quezon ang itinapon ng mga magsasaka dahil umano hindi mabenta ayon sa Nueva Vizcaya Agricultural Terminal. Bumaba na rin ang presyo ng kamatis sa lugar. Mula sa dating 70 hanggang 120 pesos kada kilo, nasa 30 hanggang 35 pesos kada kilo na lang ito ngayon. Kaugnay niyan, makakausap natin si Gilbert Cumila, ang General Manager ng Nueva Vizcaya Agricultural Terminal. Magandang tanghali po sa inyo. Magandang tanghali, Ma'am Cheryl, at sa inyong mga tagapakinig. Sir Gilbert, bakit po kinailangang itapon itong isang truck ng kamatis? Hindi na po ba talaga pwedeng kainin ang mga ito or sana ipinamigay na lamang po? Bale, itong nag-viral na video is naganap yan noong Sabado. So, noong Sabado, hindi na nabenta kasi mga 70% sira. Kaya nagdesisyon yung may-ari na iuwi na lang at ipamigay yung mga pwedeng maipamigay na libre. Yung hindi pwede, talagang back to farm, itapon sa farm. So, ganun po yung nangyari doon at ito ay nanggaling sa bayan ng Ambagyo, Nueva Vizcaya. Hindi po sa Nueva Ecija at hindi po sa Quezon. May oversupply ho ba talaga? Paano po ba ang system niyan? Bakit too late na? Or bakit walang bumibili? Bale, ang nangyari dyan is inferior kasi yung quality. Nasa class C. Ito yung mga huling harvest bago namatay na actually yung mga dahon ng kamatis. Kaya dahil inferior yung quality, tuloy-tuloy yung dating ng bagong pitas, yun ang priority binibili ng mga buyers. Kaya mga 2-3 gabi sa
terminal, ganon, mga 70 to 80% sira na. Ang isang dahilan, malapit nang mamatay yung tanim na kamatis, hindi na i-spray yung magsasaka. Kaya alam na alam ng mga buyers ang itsura ng last cut or last gather na kamatis kumpara sa mga first hanggang 10th harvest na maganda pa ang quality. Ganun po ang nangyari sa kamatis na yon, ma'am. Mhm. Pero masasabi po natin na wala naman pong oversupply ng kamatis. Nagkataon lang ito na marami-rami yung hindi magandang kalidad o sabi nyo nga po yung last harvest na ng batch ng kamatis. Wala pong oversupply. Ang nangyari lang kasi, kung matatandaan natin, mula June hanggang July, nasa 70 hanggang 120 ang kamatis dito pa lang sa Enbat. Dahil wala pang maharvest dyan sa Southern Tagalog, kaya may mga mahigit 4 na buyers from Batangas and Laguna na nag-rent for 2 months dito sa Enbat dahil wala silang mabili dyan sa ibang probinsya. Nung last week, umuwi na yung mga yon kasi meron nang mabili sa Batangas, Laguna. Kaya nag-drop yung presyo from 60 to 120 per kilo, nagiging 55, naging 33, then nagiging 28 kahapon. Ngayon, 27 na lang ang average. When we say average, Class B, 25, 35 yung pinakamaganda. Ganun po ang sistema ng kamatis na negosyo dito sa atin. Hindi po ito ang unang beses na itinapon na lang yung mga kamatis dyan po sa Nueva Vizcaya dahil po hindi mabenta. Or sabi nyo nga po, in this case din ay hindi maganda, hindi pasado yung kalidad. Nakikipag-ugnayan na ho ba kayo sa Department of Agriculture kaugnay nito? At para hindi rin masayang, ano ba ang pwedeng tulong ang maibibigay ng Agriculture Department? Anong assistance ang gusto nyo pong hilingin sa kanila? Yes, ma'am. Nakikipag-ugnayan naman po ang NBAT at sa Department of Agriculture. Actually, may empleyado sila. Nandito naka-assign sa NBAT for volume and price monitoring. Ang ginagawa natin is pag may mga oversupply is namomobilize naman ng DA yung kanilang kadiwa trucks para pagka umaabot na ng less than 10 pesos per kilo, naghahanda na kami, namimili ang kadiwa at ng iba pang organization para maibenta, para hindi masira. Kaya lang ito, actually mataas pa rin yung presyo. Sana kung Class C nabenta ng 12 pesos is okay pa rin sa magsasaka. So sa Department of Agriculture, tumutulong naman sila at yun nga, nandito yung inumpisahan nilang pinunduan, yung multi-fruit and juice processing facility na kapag matapos, makakatulong din sa ating food security program. So, Pero hindi meron pa po ding mga tapos volunteer yung facility. organization na nag-aayuda. Oo. Kaya nga lang, unexpected ito na biglaan naman na nung umuwi na yung mga buyer na temporary nandito, ganito na kabilis bumaba yung presyo ng kamatis. Yung pong isang truck na yun, more or less, ano ang halaga nung nasayang na kamatis? Kung yung halaga, kung halimbawa sa presyong 20 pesos, kung yan is yung 10 crates kasi is nasa 22 kilos. So nasa 1,000 kilos siguro yon. So mga 25,000 ang halaga. Ano po ang tingin nyong dapat maging aksyon para maiwasan na po ito? Sayang pa rin. I understand na sabi nyo nga po, hindi na kasi magandang klase. Class C na siya. Pero mapapakinabangan pa rin . Ano po ang magandang dapat na aksyon habang hinihintay din yung sinasabi nyo pong facility para hindi na po ito maulit? Ang mabilis na aksyon, meron sanang pondo na hawak ng private sector para
pag may ganitong oversupply within hours is mabili ng kahit mababa para maipamigay. Actually, mahirap nang ibenta itong mga ito. Kaya ang NBAT, ginagamit namin yung maliit na corporate social responsibility fund namin para kung nag-single digit yung kamatis at ibang gulay, tumutulong kami. Pati yung ibang LGU, bumibili sila para ipamigay. Kasi mahirap na talagang bilhin ito para ibenta. Kasi within 24 hours, masisira na kung mga ganitong klase. Dapat po ang Department of Agriculture ay tumutulong dyan sa inyo para nako-connect sa mga iba't ibang LGU. Napakadali naman na pwedeng papadala po namin sa inyo yung 500 kilos or 1,000 kilos na ito para ipamigay. Hindi naman kailangan, siyempre sa government, matagal ang bayaran. Pero at least, siguradong nabili at naipamigay at napakinabangan. Di po ba? Opo, ganun po yung ginawa nila. Ginamit nila yung mga private co-op para mabilis ang desisyon. Kaya maraming naibebenta noon na yung mga expected na oversupply. Pero ngayon, hindi naman oversupply. Kaya nga lang ito, naging hindi priority. Kaya ang advice namin sa mga magsasaka rin, huwag nang i-harvest yung alanganin. Dahil kung 120 ang kamatis na good, kahit yung class C nabebenta ng 30, pera pa rin. Yun yung nasanay nila. But ngayon na nangyari ito, yung mga farmers kung alanganin na, hindi na nila hinaharvest yung alanganin na sa farm pa lang para maiwasan ang dumarating dito na hindi mabebenta. Marami pong salamat sa inyong oras, Sir Gilbert Comila ng Nueva Vizcaya Agricultural Terminal. Susunod, klase sa University of Cebu Banilad Campus suspendido dahil sa bomb threat. Suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo, personal nang padadalhan ng sabina ng COMELEC. Pamilya ni Golden Boy Carlos Yulo, hindi raw imbitado sa courtesy visit sa Malacanang, may sagot dyan ang palasyo. At esports kasama na rin sa mga aabangan sa UAAP. Yan at iba pa sa pagbabalik ng One Balita Pilipinas. Naghain na ng sabina ang Commission on Elections para kay suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Para ito sa isinampang reklamo na material misrepresentation ng COMELEC. Para sa Update Live na magbabalita, Simon Gualvez mula sa Tarlac. Mon, sino ang humarap sa COMELEC para tumanggap ng sabina? Actually, Cheryl, walang humarap, no? Para nga formal na tanggapin itong sabina na inihain ng COMELEC para kay suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Una nila pinuntahan yung declared address ni Guo. Tanging tauhan lamang yung lumabas at ayaw naman i-receive, no, personally yung naturang sabina. Sunod nila pinuntahan itong Office of the Mayor ng Bayan ng Bamban, pero tanging sekretarya naman ng acting mayor ang naabutan nila dito at sinabing hindi nila alam kung paano ito mapaparating kay Mayor Guo. Kaya naman ang sinasabi, talagang walang formal na nakatanggap nitong sabina. Ang sabi ng COMELEC, may 2 beses pa silang attempt na gagawin para nga maghain pa rin ng sabina. At oras na matapos itong 3 attempts, talagang binibigyan ng 10 araw ang akusado o ito ngang si Mayor Alice Guo para nga maghain ng kanyang counter affidavit upang sagutin itong reklamong material misrepresentation laban sa kanya. Balikan natin itong reklamo. Ano yung naging basihan ulit ng isinampa kay Mayor Guo na material misrepresentation?
Technically, parang pagsisinungaling, Cheryl, no? Kasi nga, ang dineklara nitong alkalde, isa siyang Pilipino, pero lumalabas do kasi sa initial investigation ng NBI, base sa mga fingerprint examination, na magkatugma yung fingerprint ni Mayor Alice Go sa kanya mga isinampang mga dokumento dito nga sa COMELEC at yung nakuha naman ng NBI para naman kay Go Waping. So lumalabas nga na hindi siya talaga Pilipino, and which results na ito'y malinaw daw na pagsisinungaling ayon sa Law Department ng ahensya o ng COMELEC, Cheryl. Kapag hindi dumalo si Mayor Guo sa preliminary investigation, ano yung posibleng maging desisyon ng COMELEC? Well, technically, dito sa Sabina, no, kapag hindi siya rin talaga humarap at talaga nagbigay ng kanyang counter affidavit, lumalabas sa parang wini-wave niya yung kanyang karapatan, yung kanyang panig para nga magbigay ng pahayag, no, tungkol sa reklamong isinasampalaban sa kanya, at maaaring madesisyonan na rin yung kaso hanggang sa umabot na nga sa preliminary investigation itong kaso. Kasi syempre, kailangan talaga personal na humarap sa korte nitong si Mayor Alice Go para naman sa PI na binabanggit nga natin. Pero again, if not, no, kapag hindi siya humarap dito, maaaring hindi niya maibigay talaga technically ang kanyang panig, Cheryl. May impormasyon na ba kung nasaan nga talaga itong suspendidong alkalde na si Mayor Guo? Nako, tinatanong natin mula sa bahay hanggang dito sa munisipyo kung ano bang alam nila, kung nasaan ba itong si suspended Bambantarlac Mayor Alice Go, pero lahat sila sinasabi hindi nila alam kung nasaan itong alkalde, kaya naman talagang palaisipan pa rin sa COMELEC kung paano nga nila maihahain. Pero syempre, base sa rules, no, tanging sa mga declared addresses lamang, kahit sa email address pwede sila magpadala ng mga Sabina, no? So i-check din nila this time yung email address kung meron siyang naibigay sa dokumento at saka sa mga records ng ahensya para naman magkaroon na another attempt of serving the Sabina, Cheryl. Maraming salamat, Mon Gualvez. Huwag naman po sana dahil sa masamang politika. Yan ang pakiusap ni Pasig City Mayor Vico Soto matapos mabuking na hindi pala taga-Pasig ang karamihan sa mga sumugod sa City Hall para iprotesta ang bilyong-bilyong pisong halaga ng New City Hall Project. Sa kabila niyan, bukas daw ang alkalde na sagutin ang mga tanong tungkol sa proyekto. Kaugnay niyan, magkakasama natin Pasig City Mayor Vico Soto. Magandang tanghali po sa inyo, Mayor Soto. Hi, Ma'am Cheryl. Magandang hapon po sa inyo at sa inyong mga tagapakinig. Salamat po sa inyong oras, Mayor. Paano po ninyo napaamin na hakot lang pala mula pa sa Quezon City itong mga nagprotesta sa Pasig City Hall? Ayun nga po. Actually, a few minutes before, yung kumakalat po na video, a few minutes before po nun, ay may mga report na may dumarating ng mga van. Kaya sinilip ko po, pinuntahan ko po kung saan nakaparada yung mga van na ito. At least 10 vans yung nakita namin. Tapos nung nagsibabaan na po yung mga sakay nito, puro sila mga nakaputi, kinausap ko po sila. Ito yung hindi pa yata kita sa video na kumalat eh. So kinausap ko sila isa-isa. Yung iba parang masaya pa nga na makita ko. Tinanong ko po sila kung anong alam nila, kung saan ba sila nanggaling. Nung una ayaw pa nila magsabi. Pero siguro mga 5-10 minutes po ako doon, iba-iba pong taong kinausap ko, hanggang sa may mga umamin isa-isa na taga ibang lugar nga sila. Meron pa nga po taga Caloocan, pero karamihan taga Quezon City daw. Siguro baka boundary area po yung pag-aakot nila. So yun po, sa dulo nagtatawanan na rin kami at yun nga, sabi naman nila hindi nila alam kung bakit sila nandun, basta may nag-recruit lang daw po sa kanila. O doon po sa pagre-recruit sa kanila, Mayor Soto, nabanggit ba o natanong nyo kung may binayad po sa kanila para pumunta nga po doon? Ang sinasabi po sa akin ng mga taong nakaputi ay wala pa daw binibigay sa kanila nung time na nag-usap po kami. Yun lang sabi nila. Wala pa po. Yun lang sinasabi nila. Sinong magbibigay sa inyo or basta sabi, mag-antay lang daw. Puro ganun lang po yung sinasabi. Siguro natatakot din sila magbigay ng iba pang detalye.
At malamang, pag matapos po yung nangyari kahapon, malamang wala na nga silang matatanggap noon, Mayor, na booking eh. Ayun ang hindi ko na po alam. Pero wala ho ba sila, Mayor Vico, na leader na tinuro na, ito ang nag-recruit sa amin, ito ang may pakana? Well, naintindihan ko naman po sa kanila, naintindihan ko naman po sila na siyempre natatakot po silang magsalita. Yung iba nagbigay ng konting detalye, nangako ako na hindi ko sila i-quote para Opo. magsalita sila ng konti. So, ayun po yung nangyari. Yung mga driver yata yung mas may alam ng buong sitwasyon. Kaso, hindi ko alam, baka mga sanay din kasi ito eh. So, hindi na natin talaga masasabi, pero ika nga, 1 can put 2 and 2 together. So with this po ay nakita nyo, although sabi nyo nga po, ayaw nyo na magbanggit ng kahit anong pangalan, ay politika nga po Opo. ito. Wala naman pong ibang dahilan, Ma'am Cheryl, kundi politika. Ano bang magiging posibleng motibasyon para magkalat ng mga tabloid na may nagko-question daw ng proyekto, tapos after a few days, after a few days, on the same day, lalabas sa ibang media outlet. Tapos after a few days, may kakalat na press, ang tawag dito, press release na meron na rally na mangyayari kinabukasan. Tapos yung mga release hindi naman pala taga-Pasig, na booking lang po natin. Tapos may kasunod po na complaint sa ombudsman. So, Yes. sunod-sunod eh. So, hindi naman po nangyayari yan ng coincidence. Di ba? Naman Oo. tayo, kumbaga, Opo. common sense na lang po. Opo. Na bakit sunod-sunod at sabay-sabay. Kung isa-isa lang po, baka maniwala pa ako na nagkataon lang po. Pero sunod-sunod, tapos medyo questionable yung mga pangyayari. Yun nga po, ang pinaka red flag, yung mga sinasabing magrarally ni hindi taga-Pasig. So, ayun po. Talagang obvious naman, halatang-halata naman po siguro. Actually, alam nyo, Mayor, I was able to get 2 messages ng Sunday about this 9.6 billion na budget sa pagpapatayo ng City Hall. Talagang meron pang, nakalagay, mayroon ditong media point person at merong sinasabing residente mula sa Rosario Pasig, founder ng Save Pasig Org. So may mga pangalan po dito. So I suppose ito na po yun. Since ito po ang Opo. kanilang... go ahead, Mayor Vico. Yes, Ma'am Cheryl. Yan nga rin po yung nabasa ko. Kaya ako po sila pinuntahan. Kasi ako po, pumunta po ako dun sa supposed rally site. Nire-respeto ko kung may tanong, Yes. kung may reklamo, kung may pagpuna. Ako po, very transparent at yan yung isa sa advocacies ko na maging transparent ang pamahalaan, ang LGU. So pinuntahan ko po sila in the hopes na kung mayroon po may mga tao po na may tanong, makausap ko sila, malaman ko kung ano yung mga tanong nila at susubukan ko pong sagutin. Kasi wala naman akong tinatago. Nakabuklat po lahat ng dokumento, libro namin, ng budget natin, kitang-kita naman ng mga tao. So baka may mga kumakalat na disinformation o kahit legitimate questions, ay willing akong harapin sila, willing akong sagutin ng mga katanungan nila. Kaya ako po sila pinuntahan. Kaso nga po, pagpunta ko doon, ay ibang tao yung naabutan ko. Yung mga tao doon, hindi nila alam yung tungkol sa proyekto. I have friends in Hawak lang Pasig. sila na tarpaulin, pero hindi nila alam kung ano ba ibig sabihin nun. Opo, I have friends in Pasig at sinasabi nga, nababanggit naman po nila na may FOI po kayo na anytime ay pwede naman Opo. makita itong mga detalye. Kaya meron ding mga nagduda talaga na taga-Pasig nga ba ito? Bakit hindi nila alam yung FOI sa Pasig? Pero Mayor, ito na nga po, since Yes, po. naungkat na po ito sa issue ng New City Hall project, bigyan nyo lamang po kami ng detalye, bakit inabot nga po ng 9 bilyong piso yung halaga nito? At bakit kailangan ng syudad ng bagong City Hall building? Okay. Ma'am, nagsimula po itong proyekto na ito, nagsimula po yung ideya dahil nakita po ng mga engineers at engineering consultants po natin
na structurally unsound ang main building ng Pasig City Hall. Number 2, sabi nga ng kahit ng mga arkitekto, isang concrete jungle ang Pasig City Hall complex. Kailangan na po talaga natin ayusin. Number 1, for the safety of people. We're talking about lives. Buhay po ang pinag-uusapan natin dito. Ngayon, nasa 8th floor po ako. Nung isang linggo, meron na namang narinig na sound na hindi namin malaman kung saan. Parang soft explosion, tapos biglang may mga pinto na naman na hindi mabuksan. Several years ago, may loud explosion sound. Nag-jolt yung buong 8th floor at para daw nasa roller coaster yung mga empleyado namin, ang description nila. So, medyo nakakatakot na po yung kalagayan ng City Hall. So, kailangan na po talaga nating gumawa ng panibagong City Hall. Same site po ito. At ang isang City Hall po, isang beses lang po ito gagawin sa mga buhay natin. In our lifetime, isang beses lang po ito gagawin. Kung maganda po yung gagawin natin, hindi lang 50-60 years, baka umabot pa ng 100 years yung ipapatayo natin. So, ang ibig lang po sabihin, kung magpapatayo na lang din tayo ng bagong City Hall dahil sa pangailangan, gandahan na po natin ng konti. At rest assured, na magiging bukas po tayo, transparent sa gagawin po natin. Yung 9.6 billion, hindi lang naman po building ito eh. Kasama po site development. Kasama po yung open spaces sa labas ng City Hall. Kasama po yung parking. Kasama po yung mga interior fit-out, yung gamit sa loob. So, sa totoo, hindi siya ganun kamahal pag tinignan natin ang kalakasan, yung buong picture. Pag sinabi po kasi natin 9.6, medyo nakakalula. Malaking pera po talaga ito. Yes. Pero pag nakita natin kung bakit at pag nakita natin kung ano ang nilalaman po nito at ano ang kasama sa 9.6B, reasonable po ito. And again, this will last generations to come. At yun nga po, kasama po ang maraming bagay po. Kailan po ito matatapos, Mayor? Sa ngayon po, ito po ay isang design and build infrastructure project. So, alinsunod po dito at GPTB rules po natin and guidelines, pina-finalize ng winning bidder ang iilan sa mga requirements na kailangan niya at isa-submit niya to hopefully within 2 to 3 weeks. Bigyan natin siya ng konting allowance kasi dapat pulidong-pulido po yung isa-submit niya. Pag na-submit niya na po lahat ng requirements, including the detailed costing po natin, magko-contract signing na po, magsisimula na po, at best effort po tayo na matapos ito sa 2 taon, sa loob ng 2 taon. Mayor Vico, isingit ko na po yung inihaing graft charges po sa inyo sa Ombudsman dahil umano sa pagbibigay po ng 100% tax discount sa isang telecommunication company. Ano po ba ang sagot nyo rito? Una po, never tayo nagbibigay ng 100% tax discount na kahit sinong tao o kahit sinong grupo. Maaring penalties, di ba? Depende sa sitwasyon. Pero ayoko po magkomento sa ngayon dahil wala pa naman po akong kopya niyan. Tandaan po sana natin at sana realize din po ng mga nakikinig o mga nanonood po na ang isang complaint, madali lang po magpa-receive sa Ombudsman. Kahit sino po pwede magpa-receive doon. At kahit sino po, pag natatak na po yun, pag natatakan na po siya ng receive, pwede po siyang ibigay sa media, pwede silang magpa-press release, magpa-press con. Pero ano ba talagang ibig sabihin nun? Wala kang ng Ombudsman. Kailangan respetuhin po natin ang opisina ng Ombudsman at antayin po natin kung ano yung aksyon nila. Maaaring sabihin nila dismiss outright, maaari din naman mag-fact-finding pa po sila or clarificatory hearing. We will comply fully at confident naman tayo na kung may katanungan po ang kahit sino or kahit ang Office of the Ombudsman, masasagot naman po natin yan. Balikan ko lamang po yung una nating issue. 2025 pa po ang elections. Medyo maaga po kayo na po politika. Siguro po, ano po ang ating mensahe sa mga taga-Pasig at maging doon po sa mukhang pinupolitika na po kayo? Sa akin naman po, magtatrabaho lang ako na magtatrabaho. Siyempre, pag may mga issue, may mga pangyayari na katulad ng fake rally, katulad ng kung ano man binabato nila, siyempre kailangan ko rin pong sagutin. Kailangan kong harapin.
naniniwala naman po ako na kung ano mang kasinungalingan ng binabato nila, kung ano mang pangumulitikaw, dirty tactics ang gagawin nila, babalik din sa kanila lahat yun. Pero sa akin, trabaho lang muna, focus lang po tayo, at everything will fall into place. Marami pong salamat sa inyong oras. Pasig City Mayor Vico Soto. Magandang tanghali po. Sinuspindi ang face-to-face classes sa isang universidad sa Cebu matapos itong makatanggap ng bomb threat. Yan at iba pang balitang dako. Hatid sa atin ni One News Cebu Desk Editor Dale Israel. Dale? Maingod to Cheryl, nabulabog nga ang University of Cebu Banilad Campus kaninang umaga dahil sa isang post sa social media na magkakaroon umano ng school shooting at suicide bombing sa loob ng campus. Nagmula ito sa isang post ng isang nangangalang sa Lige Alejandra. Hindi ito ang unang pagkakataon na nakatanggap ng bomb threat ang school, pero dahil dyan, sinuspindi or agad-agad ang face-to-face classes at online muna sila ngayon. Mabilis namang nag-inspeksyon ng PNP SWAT sa buong campus pero wala silang nakitang bomba o mga baril. Iniimbestigahan na ang Facebook post ng Regional Anti-Cybercrime Unit para matukoy kung sino ang nag-post. Update naman sa hold-up ng jewelry store sa Cebu City sa nakaraang linggo, Sherin, mula 100,000 pesos, dinoble sa 200,000 pesos ang reward sa makapagbibigay ng impormasyon para ma-aresto ang mga suspect sa pag-hold up sa magkatabing jewelry stores ng Macy's at The Gold Chain sa Barangay Ermita sa Cebu City. Ayon kay Acting Mayor Raymond Garcia, nasa 3 suspect ang identified na at nakunan na rin ng mga salaysay ang limang mga witnesses sa hold-up. Pero 6 lahat ang sinasabing suspect. Ngayong umaga naglabas na rin ng Special Investigation Task Force ng larawan ng isa pang posibleng getaway vehicle o mano ng mga kawatan. Huli itong nakita sa Barangay Look sa Bandawi City noong August 10. Maaari raw pinaiba ang kulay o inalter ang forma ng sasakyan ko kaya tinitingnan din ang mga talyer sa Cebu. Kung may mga impormasyon tungkol dito ay maaari daw makipag-ugnayan sa hotline ng Police Station 5 sa numerong 0908-872-5924. Kini mga balitang dako gikan sa Dakbayan Sugbo. Balik sa imo diha, Cheryl. Daghang salamat One News Cebu Desk Editor Dale Israel. Magandang tanghali mga kapatid. Balik eskwela na ang lahat ng mga estudyante matapos madelay ang ibang lugar sa pagbubukas ng klase dahil sa pinsanang iniwan ng habagat at bagyong Karina. Pero problema naman ngayon ang hirap sa ilang mga kabataan na makapag-focus sa pag-aaral dahil sa pagka-distract sa gadgets. Sa tingin niyo mga kapatid, paano kaya mababawasan ang pagkakababad sa cellphone ng mga chikiting? Tara samahan niyo ako at magtatanong tayo dito. Siguro nasa gabay na rin ng parents nila. Also, siguro may time management. Gamitin natin yung mga kaibigan natin para to explore ourselves and also para mahubog yung kung anong skills natin habang bata pa. Kapag na talaga yan, hindi talaga pinagagamit ng mga bata ng gadget kaagad. Diba? Wala namang masamang gumamit. Basta, iligal lang sana sa tama. Not necessary na tatanggalin mo, no? Pero lilimitahan mo lang sila. Yung tama lang at saka yung nararapat lang. Give and take lang. Sige, pag papayagan ko kayong mag-gadget, basta mag-aaral kayo. Depende kasi yan sa magulang, kuya eh. Kasi ito, yung sa amin naman hindi. Kasi dapat nakokontrol din ng magulang. Hindi lang dahil sa kailangan i-divert sa ibang bagay para makontrol niya yung paggamit ng cellphone. Bigyan nila ng tamang oras yung anak nila. Imbis na gadgets yung hawakan nila, yung kausapin nila, gano'n, laruin nila. Ako ang inyong hani ng bayan, ang tunay at nag-iisang pantanggal umay sa pananghalian. Isang dating Olympian ang matyagang nagtuturo sa mga bata sa Zamboanga na matuto ng weightlifting. Para bigyan ng mukhang balita, Mobile Journal, Ivan Tarinque. Maraming atleta ang nangangarap na makapasok at makapaglaro sa Olympics. Kaya ang ilang bata sa Zamboanga, todo ensayo sa larangan ng weightlifting. Sa murang edad, kayang-kaya ng mga batang ito sa Zamboanga na bumuhat ng barbell. Si Nash, 5 taong gulang pa lang, pero walang-walang itong 10 kilo.
Paano ba naman kasi coach niya ang tiyuhin niya na Olympian sa Rio 2016? Yung target mo nga sa kanila yung kahit 14 years old, 15 years old, kailangan mag-Asian champion na sila. Makakalaro na sila sa world. Karamihan sa equipment na ginagamit nila sa kanilang gym, pinahiram lang. Pero hindi yan naging sagabal sa halos araw-araw na training ng mga bata. Siyempre, dahil may pasok, after class nila iyan ginagawa. Bawat training session talagang may nakabantay sa mga batang ito dahil ang simpleng pagkakamali, posibleng magresulta sa injury. Hindi rin kasi basta-basta yung weightlifting. Hindi mo kasi makukuha yan sa puro puwersa lang. Kasi may technique talaga yung weightlifting. So, kailangan mo talaga, may magturo talaga sa'yo na national coach or national athlete. Maraming natutuwa online pero may ilan din na napapataas ang kilay dahil sa paniniwalang baka mapansot ang mga bata kung panay mabibigat ang binubuhat. Teka, tanong nga natin kay Doc. Ayon po sa mga pag-aaral, hindi naman po nakakabansot ang pagbubuhat. Pero magkakaroon lamang ng problema dyan kapag po hindi tama ang form ng mga bata, hindi po magiging tama yung pagbubuhat nila. Sinagundahan din niya ni Coach Nestor dahil ang mga batang tinetrain niya nakafocus sa tamang technique at form, hindi sa bigat ng binubuhat. Ito ang paalala niya sa mga batang gusto ring magsanay. Yung dinala niyo yung bata, siyempre doon sa marunong na coach, yung may alam talaga ba, hindi yung konti lang yung nakita sa weightlifting. Kahit anong sports pa yan, mapa-weightlifting man o hindi, kailangan talaga ng maayos na coach. Sila kasi ang magdadala sa mas mataas ng level ng isang atleta. Mobile Journal, Event rin po hatid ang mukha ng balita. Hola mga kapatid, nandito tayo kasama mga kapamilya natin dito sa ELJ Building. Iconic, di ba? Today kasi meron namang exclusive junket para sa inaabangang kapatid serye na Lavender Field sa mapapanood na September sa TV5 din po yan. Ang makakausap natin today, Jericho Rosales, Janine Gutierrez. So alam nyo na kung ano yung mga one-on-one na dapat abangan nyo ng mga interview natin. Pero eto na, iba pa na aktor na napapanood din syempre sa Kapatid Network. Ang aktor ng High Street na si Mon Confiado naghain na ng reklamo guys, laban syempre sa isang content creator nagpapakalat ng fake news. May chika rin tayo about Kuya Will. Dahil si Kuya Will, mas marami nang matutulungan ng mga OFW. Narito pong report. Abot hanggang saan mang sulok ng mundo ang pagpapasaya ng programa ng bayan na Will to Win. Ang segment nilang Hello Willie, bukas na rin para sa mga kapatid nating OFW. Noong Biyernes nga, swerteng naka-Hello Willie ang caregiver sa Israel na si Erica. Wagi si Erica ng 30,000 pesos na instant pang tuition ng kanyang mga anak. Sa mga kapatid natin abroad, tumutok lang lagi sa Will to Win para sa tsansang manalo. Lunes hanggang Biyernes yan, 4:30 p.m. sa TV5. Rumesbak ng asunto si Mon Confiado laban sa content creator na si Jeff Jacinto na nag-fabricate ng kwento para siraan umano siya. Pinalabas ni Jeff sa post na magnanakaw ang action star at nanigaw ng cashier ng grocery. Una nang sinabi ni Jeff Jacinto na joke lang ang post. Nag-public apology na rin siya sa character actor. Pero hindi ito tinanggap ni Mon. Dahil plastic at sarcastic umano, pa-victim pa raw si Jeff. Ang sigurado lang daw ngayon ni Mon, hindi joke ang isasampa niyang kaso sa NBI Cybercrime Office. Bukas ang aming programa para sa panig ni Jeff. Napabuntong hininga ang Blooms nang ilabas ang ticket details ng Grand Beanieverse concert ng Beanie sa Smart Araneta Coliseum. Higit 11,000 pesos ang VIP standing, habang almost 9,500 pesos ang Patron A. Ang cheapest ticket ay halos 1,400 pesos para sa general admission. Pwede nang ma-purchase ang ticket sa August 29 hanggang 31. Gagawin ang Grand Beanieverse concert sa Smart Araneta Coliseum sa November 16 at 17 sa Big Dome. Gumawa ng headlines ang bagong koronang si Mia Laro bilang first deaf Miss South Africa. Isinilang ang 20-year-old beauty queen na may auditory problem. Nakakarinig siya sa tulong ng naka-implant na hearing aid. Sasabak si Mia Laro sa Miss Universe 2024 sa Mexico, kung saan niya makakalaban si Miss Philippines Chelsea Manalo.
Eto naman, mga kapatid ha, ito pa isa nating chika, okay? Si Jose Marichan wala pang bare months, nagpasample na po sa isang event sa Makati. At para bigyan ng mukhang balita, nandito po si Merymon Reyes. Ilang linggo na lang, bare months na! Nandito na ulit ang Christmas shopping at tugtugan ng Christmas carols. Napaaga na nga sa One Ayala Mall sa Makati ang holiday season itong weekend nang mag-perform ang Philharmonic Orchestra kasama ang Christmas icon na si Jose Marichan. Starting the Christmas season, I don't know why they chose me to sing. They say Christmas belongs to children. And who makes Christmas special for us? It's our parents. It's our family. And so, I would like to introduce a new Christmas song today. It's called A Child Again at Christmas. Emosyonal pa nga siya ng kumanta. Early Christmas gift pang nakuha ang audience mula sa kanya. Namigay si Jose Marichan ng copy ng latest album niya para sa mga may birth month ng August. Sino ba naman ang hindi mapapakanta kasabay niya? Sa event na ito, may Christmas tree lighting at may sharing pa ng impormasyon tungkol sa financial literacy and planning. Di kasi kaila na sobra-sobra ang gastos ng mga Pinoy tuwing holiday season. Maging ang singer and composer nga may paalala. The spirit of Christmas is in giving and sharing. So, not only this Christmas, but every day of the year, let's share our blessings. Don't even have second thoughts. Share, especially with those who are in need. So, may the spirit of Christmas be always in our hearts 365 days a year. Ngayong malapit na ang holiday season, ihanda raw hindi lang ang budget pambili ng regalo, kundi pati ang pagmamahal na ibabahagi. Mobile Journal, Merymon Reyes po, hatid ang mukha ng balita. Alright mga kapatid, yan muna ang latest sa showbiz. Back to you guys dyan sa studio. Thank you, MJ. At yan po ang mga bumabanderang balita at public service sa inyong tunay na kasalo sa tanghali. Hanggang bukas dito sa Balita ang magpapabusog sa inyong kaalaman. Ako po si Cheryl Cosit. Kami ang 1PH, Teleserbisyo para sa Pilipino.